Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. May tatanong ako sa'yo. Sino ka nga ba dito sa ospital na to? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang sabi ko, sino ka sa ospital na to? Anong papel mo dito? Doktor po. Doktor niyo po ako dito. Eh ako, sino ako dito? Kayo po may hospital. Exactly! Eh alam mo na siguro, bakit kita pinatawag? Sa totoo po, hindi po eh. Hindi pala lahat ng doktor dito matalino. Yung iba, bobo. Teka po, ano po ba talagang ibig niyo sabihin? Dahil nagpapanggap kang hindi mo alam, dederechahin na kita. Nakita ko ang record at mga files ng mga taong binigyan mo ng discount. Gamit yung doctor's fee mo. Teka sir, di ba hindi naman masama magbigay ako ng discount gamit yung doctor's fee ko? Di ba sa sahod ko naman po ibabawas yun? Alam mo na bobobohon ako sa'yo. Talaga bang hindi mo magets? Natural, kapag magbibigay ka ng discount sa mga pasyente, iisipin pipitsugin yung ospital ko. At malamang, puros mahihirap at hampas lupa ang pupunta na lang dito para magpagamot. Eh sir, di ba yun naman lagi yung sinasabi sa mga commercial? Tsaka po sa mga ads, na tong ospital na to ay nang tumulong sa mga kapuspalad. Punyeta! Ang tanga mo talaga! Siyempre, publicity lang yun para maantig ang puso ng mga mayayaman. At pag nangyari yun, dito sila magpapagamot. Pwede ba? Kahit papano, gamitin mo naman yung utak mo. Pera ang pinakamahalaga sa mundo, hindi ang mga tulong-tulong mo. Bakit? Sa tingin mo, pag tinanggal kita dito, tutulungan ka ng mga pasyenteng tinulungan mo? Hindi, kasi tatawanan ka lang nila kasi nautukan nila. At isa pa, ayokong mapuno ng mga mahihirap ang ospital ko. Nakakadiri. Eh sir, walang galang na ho. Huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Eh kahit mahihirap po sila, tao pa din sila. Na kailangan gamutin, lalo na pag oras ng kailangan. Pwede ba? Huwag ka magpaka-superman. Gamitin mo yung utak mo. Oo, alam kong mga tao sila, pero mga walang kwenta. Alam mo, huwag na natin pahabain to. Simple lang ang gusto ko. Ayokong malaman isang araw, magbigay ka na naman ng discount sa pasyente mo. Dahil pag may nalaman ako, tanggal ka na dito sa ospital ko. Alis! Doktor lang pero bobo. Dok, magandang gabi po. Magandang gabi, ano nangyari? Dok, makikiusap ho sana ako sa inyo. Ano po yun? Bali ho, Dok, yung anak ko po kasi meron po siyang malubhang sakit eh. Nandun po siya ngayon sa emergency. Ganun ba? Kamusta po siya ngayon? Dok, sabi po kasi nung mga nurse, hindi daw po pwede asikasuhin hanggat wala po kaming binibigay na pera. Teka, mali ho yung ginagawa nila. Dapat inaasikaso nila kayo. Kaya nga emergency, dapat din nila inuuna yung pera. Ayun nga po, Dok eh. Parang awan niyo na po, Dok. Tulungan niyo naman kami ng anak ko. Sige ho, tignan ko lang kung ano yung magagawa ko ha. Hello? Hello po, Doc. Bali may umakyat na pasyente dito. Sinugod yung anak niya sa emergency. Bakit hindi ka pa inaasikaso? Patuloy naman pakiasikaso na sila. Doc, sorry po. Pero hindi daw pa pwede eh. Ha? Bakit hindi pwede? Bilin po kasi ng may-ari. Bago asikasuhin yung mga dumadating, kailangan muna magbayad ng pera. At bukod doon, huwag daw sila pansinin. Hayaan daw kung anong mangyari sa kanila. Ganun ba? Dok, ano daw pong sabi? Pasensya na daw kayo kasi hindi daw po talaga kayo pwede asikasuhin hanggat wala kayo nilalabas na pera eh. Dok, paano po yung anak ko? Dok, parang awan niyo naman Tulungan niyo naman kami. Paano na po yung anak ko? Pasensya na po kayo pero sumusunod lang po talaga ako sa patakaran ng ospital eh. Makakalis na po kayo. Pasensya na ako. Ma'am. Teka lang ho.
Ano to, ha? Ano po yun? Nagmamaang-maangan ka pang bobo ka? Ayan oh, nagbigay ka na naman ng discount. Ang malala, hindi lang discount, halos linibre mo yung pasyente. Talaga bang sinusubukan mo ako, ha? Sir, hindi po. O bakit mo ginawa yon, ha? Sir, sa totoo lang ho. Sobrang nakakaawa ho kasi talagang pasyente. Wala ho silang kapera-pera. Ayoko naman po dumating yung oras na may mangyari masama dun sa anak niya tapos wala po tayong ginawa kasi wala siyang pera. Kung ganon, sa huling pagkakataon, tatanungin kita, titigil mo yung pagtulong mo o tatanggalin kita dito sa ospital ko? Patawad ho pero sir, mas maatim ko po yung walang ospital na pagtatrabahuan kaysa ho talikuran yung mga taong nangangailangan. Kaya sir, pipirma po ako. O yan, pirmahan mo. Teka po, bakit po promotion letter to? Akala ko po ba tatanggalin niyo ako? Yun ang akala mo. Po? Hindi totoong tatanggalin kita dito dahil tumutulong ka sa tao. Sa totoo niyan, pasok ka, Iha. Ibig sabihin, Tama yung iniisip mo, hindi totoong mahirap ako, tsaka hindi rin totoong may anak ako. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo kasi kahit alam mo ikakatanggal mo, tinulungan mo pa rin ako. Kaya bilang ganti sa kabutihan mo, tinataas ko yung posisyon mo. At hindi lang yon, itataas ko pa ng doble yung sweldo mo. sir, pasensya na ho pero parang nakakaya naman ho tanggapin yung binibigay niyo. Pasensya ka na, pero pag di mo tinanggap yung bigay ko sa'yo, magtatampo ako sa'yo. Tama. At saka, deserve mo namang makatanggap ng mga binibigay ni Daddy. Tsaka isa pa, alam naman naming mabuti ka. Kaya kapag tumaas yung posisyon mo, mas pipiliin mo pa rin tumulong sa ibang tao. Actually, tama po kayo. Kung sakaling itataas niyo po yung sahod ko o dodoblehin po ninyo, gusto ko po sana yung perang idadagdag niyo. Ipambayad po natin dun sa mga pasyenteng walang kakayanan magbayad. Siguro po kung ganun, mas masaya ko pong tatanggapin yung alok niyo. Hindi nga ako nagkamali. Alam kong yan ang sasabihin mo. Iho, sobrang pinabilib mo ako. Matanong ko lang, bakit napakabuti mo? Bakit ganyan yung pananaw mo? Sa totoo po niyan, alam ko po kasi yung pakiramdam. Dahil po noon, nagkasakit din po ng malubha yung tatay ko. Wala din po kaming kapera-pera. Kaya nung dumating din po kami sa ospital, binaliwala din po nila yung tatay ko. Kasi kailangan din daw po nila ng pera para asikasuhin siya. Sa kasamang palad, di niya na kinaya. At dahil binaliwala siya, nawala siya. Kaya mula nun, sinabi ko po sa sarili ko, na sana balang araw, dumating ako sa punto ng buhay ko na makatulong ako sa kagaya ko. Dahil ayoko may mawala ng ama o mga mahal sa buhay nila. Dahil binaliwala sila kasi wala silang pera. Dahil alam ko yung pakiramdam at sakit ng mawala. Dahil lambaw ka sa kahirapan. Kaya gagawin ko po lahat para makatulong. At para maramdaman din po nila na hindi porkit mahirap ka at may sakit ka, eh wala ka ng pag-asa. Salamat. Dahil dito sa ospital ko,
may doktor na katulad mo.